Time na makakuha ng tipon. Tado, maganda naman na sa everyday ta buhay, may ginawaraman takag may enjoy ta man na. Pero more important yan nga ang ako yung return ng pamilya muna ang mas gina-enjoyan ta. Kumbaga, mga na, tao ko lang isa, naisip ko lang kung ano katahon ang oportunidad na ginitang sa gusto nga na makasuklob sa amuning lawas. Kaga maka-experience sa amuning klase ng unod. Kumbaga muna ang pinakakuan, batian nyo man itong mga ginabreak sa kauturan, sang kada isa, kung paano ang isang eternidad. Ang mga rason kung nga gani nga nagsuklob ka sang yakok. Ito yung ekspresyon nga ginatawag bla. Amuning rason kung nga ananawag tadi kay ekspresyon. Kaga, siyempre, kung isipon ta, no, last Sunday mo, itong istoryan man. Naku, isipon mo, kibla mo, gani nga, kung nakakita mo sa pelikula sa Netflix, ang documentary bla ni Moses, takom sang ilaman nga paglatag sa istorya ni Moses. Nga, dugay-dugay naman nakita, pero mo ko na, nga kakaiba sang istorya, sang ginbutang sang editor sila sa documentary bla. Ang natouch ko to sa statement nga ginambal nila is, si Moses lang ang propeta nga ginbaton sang tatlo ka sektor sang pagtuluhan. Ano lang tatlo ka sektor? Judaism, Christianism, kag Muslim. Tatlo na ka powerful nga belief system nga nagapati kay Moses. So, isipon mo no, aside from that, wala na may gipatian ng Muslim eh. Si Moses lang gid. Ang Judaism may magipatian iba, sa Christianism wala. Si Moses lang gid. Ang Christianity, syempre, si Moses ang ara. The point is, anong may ara kay Moses na aging patihan sa tatlo ka powerful sector sa belief system? Diba? Kung isipon mo gid, anong may ara kay Moses nga aging patihan nila? Yun ang pamangkot na. Diba? Kaya kung isipon mo, no, pamalandungan mo gid, nga ang bunga, ginapilit mo lang bunga nga maghinog siya. Kung tiginog yan, hinog na siya. White ay kapilit tayo di para magkamot sa mensahe, magpukaw sa kada isa. Mabugtaw ka lang yan kung ibang panahon na. So, ang ato obra is we are working it out na i-share lang, ipalabot ang mensahe. Because na do, ang ato mensahe do kaangay ng isang adlaw ng kasilak. Kaysa naging kaangay man isa sang bagyo para magtandog ng typhoon man sa ila. Kaysa hangin man isa nga magguyot man sa ila. So, ang atong tingog, nakadepende lang sa kung ano ang senaryo sa pinapalagputan sa mensahe. O kaysa kinanglano niya hangin kita sa ila. So, in all and so forth, ang 4 elemento, bit-bita mo. So, kung ini pang pamaspas sa iya, tingog ka pang pamaspas na sa iya man. Pero isa lang ang ginabuta, universal message nisa. So, message nga nga napalabot sa kada kauturan, sa isa, pamatsag sa isa ni tiginog ya. Sa iya, pamaspas ni sa iya. Ini sa Isaya mo na, so iba-iba ang pagbaton niya. So, ang munang reason kung nga na napalabot nato na muna ka-powerful ng mensahe ta, bangod nga sa 4 elemento nga ginainay mo niya. So, dito ko na-trigger na pagod ka kay Moses bilang mensahe na si Moses lang ang tao, nga kung mabasa mong buong script, ang libro yung nagsulat ni Moses, di ba? Book of Genesis, si Moses na nagsulat mo. Ang storya ni Noah, mga storya dira nga mga basa mo, si Moses na nagsulat. Si Moses na nag-istorya sa kabakahan, sa kabakihan sa Israel. Si Moses to. Ang mga tao sa panahon niya nga tugali, ang mabasa mo da sa Book of Genesis, amuna sa mga istorya ni Moses sa Israel, samtang panakayon sila sa Canaan. Amuna nga nag-build sang trust ang mga tao that time is because ng ginapalabot ni Moses nga mensahe ng balyahalin sa Ginoo. The question na nag-relate dito, because ang gusto nila pamatihan sa mga theologians dito is, sino ang ngalan ni sang Ginoo na? Kasi damo-damo sa mga ginagamit, si Yahweh, si Jehovah, and so forth. Gagwa permi sa tinga ga kay try to i-translate sa isa ka doktor, doktor nga sa Bible nagsiling dito nga Yahweh. Pero ang iya ginambal to, I am that will be. Muna ang word dito. So ang hambal dito sa storya sa documentary, sa si Moses nagpalapit dito, may tigulang nga babae gali, based dira sa istorya sa mga Greeks, sa mga theologians nga nabasa nila sa libro. Nga si Moses kuno may ginutik sa tigulang ng babae nga na napakantay ang tigulang. Kung mo nang tigulang nga na before pa kay Moses bla si Moses di ba? Naglakasa nagdako sa kay Pharaoh nga lugar sa Egypt. Ang mga Hudyo ya ara nag-maintain sa ila family sa Hudyo. And then ang tigulang nga na amo nang pinaka-eldest gid nila nga patihan nila until nga si Moses gipakitaan sa Ginoo. And then ang hambal dra ni Miriam nga isugid sa iya sa tigulang nga na iutik sa iya
sino ang ngalan sa Dios. Ginutik mo. Amo nang nakita ko sa dokumentary. So ginimo dito is nagpalapit ini si Moses ginutik siya sa tigulang. Excuse me. Napagutik sa tigulang, nagkantang tigulang bagod sang inspiration nga to. So ang question nga pa nila, wala ta kabalo kung anong ginutik ni Moses sa tigulang. Nga napakantaya kan tigulang ato amo tong pinaka-eldest gid sa Hebrew nation nga na. Kag napakantaya for the first time, which mean to say na ang mensahe nga gipalabot sang mga katigulangan sa mga Hudyo sa tigulangan na nalabot man ni Moses. Kag dali so amo na nagpati ang Hudyo sa kay Moses that time, it's because nakakabalo siya kung ano ang ngalan sang Dios. So even up to now, a lot of people are trying to say kung sino na. Now, balanta kung si Jesus Cristo na, di ba? Balanta si Jesus Christ na. Ang church age, nagapati ng ngalan sang Dios, wala liwang mo din si Ginoong Hesus Kristo. Amo na ang name and we know that. Sa ila panahon nga to, balanta wala ginit lang na pero ginbutik ni Moses kung sino. Amo nang ginhambal yan. So the question would ask kasi kung kasimple sa tinaga, no? Sa atong time no hapos lang. And I don't believe nang hapos lang mensahe pero may mabaton ta. Ano ang tinaga o mensahe sa likod sa ginhambal ni Moses? Amo to na trigger ko sa ngambal. It's because sa malya, ang basang isa ka doktor na to na nagapungko bla kung magasa kasulatan nga na. Ang maibisan kami, honestly, wala kami kabalo. Bayana. Sino gid bala ang alan sang Dios? Even up to now, malya, ang palagid ba namon is si Hesus Kristo, gid man ang pangalan niya. Pero ano ayan to? Ay sa time na to, wala pag-exist ang alan ni Jesus. Ano ang ginhutik ni Moses sa babae nga napatrigger yung tigulang magkanta? Kaya miya, ang ginahulat sa Hudyo kabay, ang signal kabay na time is, okay, hambal ni Moses, ang hambal ni Miriam, ang magulang niya, hambal niya, niya hutikin na sa tigulang, bena, kaya ng tigulang pag once nga mapahambal mo na sa, ini tanan-tanan nga sumulunod nga ni, mapati sa imo, kag ikaw ng padala sa Diyos. Kaya nagpalapit si Moses dala sa dokumentary nga na kay movie mo. Nagpalapit si Moses kag nagutik sa tigulang. Pagutik sa tigulang, basi ko nagwangal na yung tigulang. Pagbatis ang Israel nga may nagwangal tong tigulang, batian lang kanta. Insigida nag-form sila ang magpati na kay Moses. Ano ang trigger para sa Hudyo para pamatian ang tingog? Ang bali ang ngalan sang Dios. Ang amon nga ginapaligban is ano ang ngalan sang Dios. So nag-inaaway na subong sa subong. Bali even up to now, naging reveal na ni Paul na ang wala liwan kundi ang ngalan ni Jesus. Sulito ko ang pasodyo mo sa mga theologians sa pero sa panahon nga wala pag-exist si Jesus, sino to yang ginmitlang? Ang ginmitlang ni Moses kay sa tigulang nga to nga nagpakantaya. Pero ang nabasa lang natin sa manuscript, nga gisulat dito ni Moses is, I am, the I am, ako ang amay ni Isaac, ako ang amay ni Jacob, ako. So siya ang amay. Wala na sa ibang nga Diyos kundi siya. Ang bali it's very it's very topical lang. Sino gid man malaya I am the I am. So sa taga mamati ko to, aga pang laba mo to gayan ko to. Gasod sa isip ko, ano ginhambal ni Moses? And then it flashed in my mind na ang word na I am, di ba? Kanina, eternal na word. Ano ang meaning sa eternity? Ano magsiling ka? What defines when you say eternal? Di ba? Sa matsyag nyo, ano magsiling kita eternidad daw? Ang eternidad ko, kung mga kautulan ng buong silingon sina, wala na siya sang kahapon, kag wala na sa buwas. Basta gani ga pangabuhi na siya sa presente, kag wala may gina-after na kung ano oras, ano time, ano muna, gaspik na sa eternidad. Pag may gabit-bit sa mensahe nga may otoridad nga wala may gatudlo sa imo sang buwas kag kahapon, ang content na eternity na. Yes. So eternidad nga na wala iwan, nag-flash sa mind ko nga ang butsilingon, sanggin hutikan, sanggin hutik, sanggin apa man ko sa mabahay kay ano mo niyo mali araw no. Ihambal sa tigulangan na Moses, sino ang Diyos kay masunod kami. Pero nanotice yung tigulang wala, asang Greek na asang tawag sila, asang rabbi dito sa documentary sa Netflix sa Mayana. Ang title is The Documentary Moses. Pero wala, naging pilit nila pambalo ng tigulang. Ang basang inakarabay, Mayana, I know na wala na sulat nila, pero sa amon nga family sa Judaism belief, tanan kami nga mga katigulangan namon nga pamangkot na sa una, kag ginapasa-pasa. Kapila nila pilito ng tigulang kung ano ang ngalan
pero wala siya may ginambal nga kanta lang sa gahibi. Hindi niya ma-express ang ngalan. Amo na nga even up to the time sa Bible na nalagta na nga, ang dutibla, ang tindi sa ngalan nga na. Nga naglibugin ang ulo nila, anong ngalan? Even up to now, mabakit tayo hapos naman ng si Yesu Cristo. Then it flashed my mind ng word ng eternidad. Na pag-ambal siya mo to, tumindog si Moses kang nagsiling na kadto ka mo nga magkari. If you try to look at the documentary, maintindihan nyo ang sabat because every time mabatian ko mo na it-triggers my spirit kung magabla. Nabot silingon, in documentary nga ni, it's something telling truth na it speaks of me. Kaya nga man, ang ginahambal yung gamurog sa sulod mo. Bot silingon, nag-rhyme siya. Damo-damo gasulang kay Moses sa documentary nga na, damo-damo gasulang. Tanan nga sitwasyon, pakalain, and on so forth. Ang bina, I will go. Ako yung mamalit, ako. Ilang ako sa pero bisa nung ako. Moses, sinugin ng Diyos na to. Yeah, I am the I am and thy will be. Wala git sila trigger sa isip nila ang pasang Bible the content unto why the Israelites are following Moses is because of the word I am the I am. Pero ang ila actually nga gusto mabalon Moses is gasunod kami kay because gusto mo mabalang isugid mo sa amon ang ngalan sa Dios. Amo to yung amon ginalagas. Amo nagasunod kami sa imo, nakita na mo ng signs, nakita na mo ng wonder, kag gasunod kami. Pero they are not totally nagasunod kay Moses. It's because kung sino si Moses, kundi ang gusto niya mabalanes, sinugid bala ang ngalan, nga mo nagasunod kami kay kasi anytime from now mabuya, anisa kay kung mabuya ya, makuha man namon. Kung makuha namon, may masunod man sa amon eh. Because nagsunod sila kay Moses mo. So gaisip ang Hudyo nga, gasilip si Dotan nga, kung makuha tang ngalan nga ni, kanan may masunod man sa aton. So gasunod sila kay Moses. Now, yun ang pamangkot sa inyo subong sa time ta subong. Sino ang pangalan sa sining mga gagahon nga ni. So it's so simple, kahit short kaya aton dasig yan time na to. Ikaw ni. I am. I am the I am. I am. Ako si ako. Ang ginhutit ni Moses sa tigulang, di ako. Si amo ako. Ako si Moses. Ako ang Diyos ka na. So he was speaking, na-trigger ang tigulang kay Naaman, balaan sa tigulang siya man. The reason napakanta siya sa kanta nga na, kagang tao na-trigger because gapangita sila bisan diin. Kaya nga si Pablo nagsiling. Ang bayan na, gapangita ka mo as if ang Diyos ka ang isang malahalon nga bulawan, ay hindi nyo naisip, offspring nyo. Ikaw mo lang man. The more simpler. Napirmi naman na mabatian, Brother Isa nga muling ginagina din natin subong. Because we wanted to let everyone know the capacity nga ginabitbit natin dire. Di ba nabako na ligat, so suliton ko for the 6 sa mga kauturan wala dire. We've been through much trigger sa nabatian ta sa mga gina-breaking and so forth. Where in fact, what the Spirit is doing was just to go back, to bring us back in the beginning. Anong natabo? Iba yung mga Jerry nga ginagawa. Tututanan. It's true, atututanan. Atututanan-tanan. The point na gusto ko ipakita sa inyo is that ari yung gusto ko maintindihan nyo lang kaya hindi limitado ako sa post ko sa sa Messenger. Gusto ko maintindihan nyo. If you remember, nagstorya na kita, ang kalibutan, don't you know na April 3, ano adlaw si Jesus gimunag? April 3 man. April 3 siya. Kaginansang na siya April 3, AD 33. So iyon ang iyang akuan. Ang life niya nagahigot sa tatlo. By 3 na. He died AD 33, April 3. And now, April 3, up to sang ining AD 2024, ara kita sa 1992 or 1992. 1,992 years up to now. Alin sa nalansang sa cross? Up to now, 1,992 years from now. We have 8 years para makumpletong 2,000 years cycle. Okay? Kag amuman pagtungtong sang mind sang Ginoo nga ni, sa spirit yung mga basang Ginoo, sa spirit nga ni sa sining atong panahon sa Aquarius. We have 8 years to strive to push through sa sini para mag-fulfill ang 2,000 year cycle halin sa paglansang niya sa krus. April 3, 33 AD to 2024. We have 8 years more to go. Imagine nyo mga autora na
1998, nag-visit na. Eh, agyo ko lang yan, balibar-bar kagina. April, nag-visit ang angel kay Brother Branham, kay Brother Parnell, 1998. Okay? Gusto ko sa atensyon lang. Ang angel naghambal kay Brother Parnell, Nestoriaya, si Brother Parnell, nag-deal sa iya si Brother Parnell, ang angel, nag-breaking sa iya kong galingon, and then ginbuksan ni Brother Parnell pag-abot pa sa 2002. 2002 pa sa nagsiling, kag ginsulit siya liwat ang ginambal ni Brother Branham sa iya. Ang ginambal ni Brother Branham sa iya, anong balik ganit? So itong ko na liwat ha, ang balik ang imulawas, among magapanumbalik kay Yesu Cristo balik sa duta liwat. Ginambal niya na. Pero brethren, the question would ask the same question na iyang bago sa inyo. Subuman, ano ang gusto ibuot si lingkod nila? Okay? Yung fiery angel na nag-visit kay Brother Parnell, na nagamba kay Brother Parnell sa detail, nga subong ni Brother Parnell, ginbuksan subong. Nga subong niya ginbuksan. Sa kadamo sa panahon, pwede yaman buksan sa tunga time nga subong na panahon niya ginbuksan. It's because sagwa na ta sa konsepto sa simbahan. Wala nagtigadil sa simbahan, kagang spirit nagadil na sa individual, pero ang gina-address is ang humanity na. But why we are representing this? Kaya kita ang represent sa humanity subong. I will go to my Father, no, Jesus sa time niya. I will go to my Father, kag ako, ikaw ara sa akon. Ug danay ta full force na. Full na. And more than this shall you do when I go to my Father. In short, ang inamin niya nga makadto siya sa amay, wala to siya kakadgambal ya, makadto siya sa langit. Ang ginamin niya nga amay is that when the Father and the Son is in full adoption, naara na siya, nanananahan na siya, sa lawas na. And ginhimo lang sa angel kay Brother Branham, kay Brother Parnell, ginpaintindihan lang, kay 1998 was the cycle na ang Aquarius na panag-on masulod na. Kaya 1998, actually, based sa pag-break sa spirit is that 1998 was the entrance of the generation na masunod na kay Aquarius. The reason nag-visit ang angel sa iyo, season na nga ipalapot. But iniisipan niyo ba from 1998 pagbukas ang Aquarian na dimension, up to now how many years? Diba? Kilala ka tuwing from 1998 to 2024? Sa span sila, grabe ang breaking ni para sa spokesperson para ma-pick up lang kamo, mapukaw lang ang Kristo na naman sa iya ikaduwa nga forma. Kung magkabla sa iya nga second nga form nga one form lang siya, and then sa meaning nga format na. So ginhimo ni Brother Parnell is nag-drive siya, gin-push siya para mapadasok ni kag mapukaw lang yung individual nga ni. Ang abasa ng angel siya sa 2002, ano ba niya? Madamo pa kamo na balo nga wala ka balo sa lawas nyo. Pero ang lawas nyo, amuna ni ang lawas nga magapanumbalik kay Kristo balik sa liwat. Ginhambal na pero hindi nga po na pick up. But ang hindi tama gina-pick up is that if you try to go back, in the very start, okay? So dito wala liwata, ang blood world nag-start sang si Adan gintandog niya si Iba. Okay? Sang gintandog niya si Iba, the blood spilled on earth. For the first time, naging tandog ni Adan si Iba. Kaya mo to ang na-pick up ni Noah ang understanding nga may natabo sa duta. That's the reason he prepared the people to gather because masulod ang blood world. Pero ang tao wala nagpati sa iya. And ginhimo ni Noah ang iya nga papel. The reason nag-end ang water world and nagtungtong ang blood world. Sang nagtungtong ang blood world, ang masindukot nga away, tanan-tanan ng sistema ng kabot. Because it should be, until such time, so nito ko liwat, until such time, nagtuntong si Jesus sa duta, the expression of God on earth, nagtuntong sa duta para ipakita ano ang ginobra sa first fruit. Kay second fruit mo. Ano ang gin-initiate sa first fruit? Ano ang balya? Ang first ng Adam, ano ang balya? Ano ko siya? Living soul. Pero ang asunod, ano gani ko no? Quickening spirit. Quickening siya. Magsiling ka nga quickening, hindi na siya may ubraw nga no, pukawon niya lang. Ang Kristo nga mabot is mapukaw lang. So ginimo niya is that everything good is there. What the Spirit wanted us to do for this generation is to quicken the people up. Quicken them. Hindi tayo may something yata, it's just to quicken them of the capacity na may ano ang lawas ganito. Amen. Now, up to now, pag-abot ni Jesus dito, listen well ha, pag-abot ni Jesus dito sa cross, wala sila for the very first time, ang ila mismo Messiah, ang chosen one nila, ginlansang nila sa cross, and ang dugo
ginula ni Jesus sa duta to pay for the price na amo tong storya just to compensate sa ginobra ni Adan. Ang ginobra ni Adan, gin-spill yung blood sa virgin na babae, gin-spill pa ni Jesus ang blood to pay for that. And it settles it. Pagtapos ito, listen well, pagtapos ito, anuman ang issue nga matabo sa very moment nga na up to now, sa resolve na pa. Ano man ang maulot nga problema sa aton kabuhi, it was already resolved. It was done. By His stripes you were healed. Tanan-tanan na mitlang na to. Identify na kita to. 2,000 years ago. 1,992 years sa nalansang sa cross. It was all settled down. Anong ginhimo niya dito sa cross? He gave up the ghost. Anong spirit nito? Ang spirit nga to, ang mutong kapamayag, paghalin sa itong AD 33, hasta subong. Amo na to yung ari diri sa lupa namin. He was there. He was here. Nagamove na sa. The reason si Paul may revelation, gisulat niya sa Korinto, kaya Korinto amo ng book of correction to. Hindi palabot niya sa kauturan nga ng balya. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Pag una siya, the old things pass away, behold, all things becomes new. Because si Pablo ang may understanding na na-pick up na rin ni Pablo na ang tanan na tao the very moment na na-recognize niya na gindupahan ka na sang tao nga to, sa krus nga to, you all already been settled. Tapos na tanan-tanan. Ang problema is, we've been taken too much, nagdamol ang teachings, ang learnings, kag nadula ang real truth sa aton. The reason gin-replace niya sa mga philosophy, sa tanan nga science, ang tanan nga understanding sa tao, nadula ang kapasidad sang lawas ta i-perform ano. Nakita nato mga miracles nga gina-execute sa mga brethren from time to time nagagawa because kada portion sa pulong umulhot, gina-pick up sa unod. Kada portion sa pulong nga ma-pick up, the reason pag ang portion sa word at that time is face of the lion, ang spirit at that time sang uno sang yabo, do leon manggangurog. Kay ang unod nga to at that time settled na. Bayad na ang unod. Ang unod nga to has the supernatural capability. Galing ang portion nga word nga madawat lang nila, amo lang nang i-take action nila. So ang pulong at that time was face of the lion, and that lion nagaroar, and the spirit at that time garoar sa panahon nga to. Until the next nga spirit nag-unleash na naman, ang na-pick up sang yapo at that time was they need to sacrifice unto death. Gakapakamatay sila, ginapang buno sila, ginapang rape asawa sa tubang nila, ginapang nila sa tubang nila. They stand for the truth and they are not affected despite of that. It's because why? Because the flesh is capable. Amen. Until nga nag-move sila sa face of a man, grabe ang intellectualism nga nagsulod sa generation, and God stand up. Calvin, Knox, tanan the rest, si Martin Luther, they stand for the truth, and they are so wise enough as a man to face the people, to talk about the revelation sa mga maalamon ng mga tao dito para bungguon sila. But then comes again the flying eagle, and the flying eagle try to lift them up above. Diba? Muna may hambal gani, ang crow pinakamaalam kag pinakakusog muna balila. Pero hambalya, don't you know na ang crow, hambalya has the capacity to lock sang iyaman nga kamot kag magbitbit sa agila. Hambalya kuno mo nimo. Hambalya ang crow lang kuno may kapasidad naman sa science nga magsakay sa likod sang agila. Pero ang agila lang ang may kapasidad na hindi wala nagaaway sa crow. Tanan nga gakaperdi sila sa crow, it's because they are trying to fight their shadow. Try mo shadow mawayon kung maaway mo. Hindi mo na madaog. Madamo nga mga pispis na kalamatay sa crow, it's because they don't know how to fight the crow. Where the eagle only knows how. And the eagle has no problem with the crow. He just fly high and high and high and high, and the crow will just be mapuya lang sa kamot siya. And then he dissipates. Magmula na siya, ma-disintegrate na sa pressure. Yun ang kapasidad na may arata, walang church age. Amen. Yun lang ang may kapasidad bilang ta. Na despite of the situation na gulo-gulo mo and tayo and so forth, we are the only people who can move forward and on and on and on, and our doubts and fear just fled away. Amen. Yun, wala ka mo yung sarangan. You try to fight off, ang mamon na sarangan mo, hindi mo na yung sarangan na. But you have only the capacity to just to stand, walk, and ang tanan ka-atras lang. Tibot ka lang, wala na to. Kaya man, wala kong brahon. Ikaw lang may kapasidad dyan, magdiretso lang. Amen.
And that's what is happening for us today. Kaya despite of those unknown things sa life natin, sa situation na tapos kabuhin natin, we just stand and move on and on and on. Until such time, hari na kita. This is the highlight. Mas Rabab Kagina, when he said about ano tong mga sa life, how about sa mga kauturan na manaog pa nga hindi naka-express. So balik na lang kamo liwat dire, hindi I know na ipa-for the sa kauturan man nato mga travel. Gusto ko lang maintindihan niyo na ang lawas nga ni actually as ang ginaulat siyang sa ni is all the information na kinahanglan. Di ba nang bago sa inyo? Abi nyo ang ining cells naton sa lawas naton. Sulito kay nang bago sa bakulod mo. Ang ining microorganism sa lawas naton, every speck dire is powerful. You know why? Ang di nyo lang naintindihan, brethren, is that ining lawas gani, sulito ko lang ya, ining cell sa lawas nyo nga made up dire billions and billions, trillions sa harin dire sa lawas naton. This body is very powerful. Abi nyo nga nag-weak ni siya because may weak siya nga brain cells. Amuning nagalak sa iya mo. Abi mo muna kayang bako sa bakulod yung kadlaw Islam tulad ni Tay William. Ang bako na pag ining panit mo Brad, di na paksi niyo. Pag paksi sa panit mo Brad, nagtupa na sa duta. Pag tupa yan na sa duta Brad, mamit yan na to Brad mga kagrupo niya. Mga kagrupo yung microorganism Brad. Makadlaw na ang mga microorganism ito Brad. Nga tupad yan. Abi yung aman, hublas siya yan. Nakahublas siya, it's because ang level sa understanding niya, Brad, nag-fed siya sa individual lang, sa tao. Amen. While ang microorganism nga ari di sa duta subong, nag-exist na sila Brad long before pa. Amen. Ang ining microorganism sa ni Brad, naka-survive na ni Brad sa pila ka libo katuig. Nag-change sila mas. Ang ba sa science ganyan ano naga-create lang sila sa protein and then naga-create lang sila protein ang magsinig na pa naga-create protein kung mo nagatubo na shell nila, gatubo na armas nila. Kung ihambing mo ang microorganism sa planet mo subong, kag sa si microorganism ari, why na sila kinain content? Pero mahina-mahinangi mo. It's because ini Brad gakuha direct information Brad sa environment niya. Wherein ang Diyos ari everywhere. Gal-learn siya sa isda, gal-learn siya sa pispis, gal-learn siya sa kung ano. Kaya nakuha yung tanan niya traits. Collective Brad, nakuha yung understanding. Kaya ining microorganism sa mga yapok ari din sa duta naton. Pareho ni element din duta nga rin. Pareho ni sa element sa ari di. Amen. Pero Brad nga tama siya kakusugaw, na immune siya sa tanan niya kagawaw. Nanotice mo paglabay sang pandemic Brad. Ang duta nga panambok. Ang tanong Brad, grabe ang pang ano niya. Kaya man, wala ang pure polluters. Nagatugang, ga-create sang higko. Di ba ang tao? So, nagapalago. So, ang tanong man, ang duta ng kalambok Brad, because this earth was already been resolved 2,000 years ago. Settled na niya. Abi nyo, microorganism mo ito mga makulod. Kung ang microorganism iibutang ko sa picture, pick up ko das, ang pick up ko daps, ibutang ko siya sa tao be para ma-picture out niya ka Brad. Naka full battle gear na sa Brad. Kompleto na tanan-tanan niya Brad. Naka pang warfare na siya, armas, kompleto tanan-tanan gid, full battle gear gid siya. Pero pick upon mo imo cells Brad, kag ibutang kag ipapormahon, kublas. Way gani grubre, way gani panty. So prone sa tanan niya kagaw. Kaya man, mabakati nga mo na Brad. It is because it is listening sa amonyo. Dili lang sa nakuha intelligence. Amen. While ang yapok was picking up sa tanang intelligence anywhere na ma-pick up niya. Amen. But the good thing, or pasalamat kita sa panahon natin that we try to get out of the church ages and na-involve na kita to listen sa tanan nga angles and our body starts now na Amen. mag-quicken na kumbaga ang kurinti nag-umpisa na siya mag-flicker kumbaga. Kaya man, hindi na isa lang kasay na napamatihan niya. Nag-start na siya magbusi sa kugulingon niya. Kabulo na siya magsulong kasi na pagsulong bisan din lang. Kasi ngun wala may makaguba na siya. It's because balaan niya ng tanan-tanan nga ang gulo. Wherein ang reliyon, ang gusto sa reliyon sa tao, diri ka lang sa amo nga faction. Kay kung diri ka lang sa isa ka faction ngayon, makontrol ta ka. May limit mo. Pero pag once na ma-expose ka sa tanan-tanan nga field, sino may control sa imo? Wala. Amo na rason kung ang love divine nagbutang sa aton sa amo nga way because balaan niya, the only way the body will pick it up is once na mamati isa sa tanan-tanan nga anggulo, just as how powerful ang microorganism ari di sa yapok.
Abi yung microorganism sa yabok kani, ang tanan-tanan niya nagkalamatay. Tanan-tanan nagkalamatay, sapat mana, tanong mana, tawo mana. Ang 16 elements o 36 elements mana nga ara sa yabok kana, the same intact ara na. Spirit man nagalin. Ilong mo na dula, the same element nag-mold lang na di sa duta. Ari lang na di. That's the reason Jesus was picking it up. On and off, because ari lang nakalay down, hindi kayang earth yung malibarbarang eternal niya. Amen. O hindi niya matandog. Ang form niya lang galing, nagliwat. Hindi mo na nakita ang itsura niya, nahakos siya, but ang eternal nga, ang earth nga mix nga ginihimo niya, gindrap niya lang, ari lang di. And anytime, kung kinanglanon niya na, pika po niya man magtutubang simo. Yun lang ang wala di, ang relationship niya, because kinananon tapaya, may papel pa tadi. The very moment tumindog siya sa tubang mo, nga mag-break, kung sino may papel nga sa ground dyan. Hindi lang siya mag-gulpi, may kauturan, di gulpi lang magtindog sa tubang ka, mag-pick up, Brad. Madamo di sa aton, mahimo naman na Santos, guro. Oo. Basi gani, guro, IT, butang, basi gulpi may pumukod, guro. Pumukod din yung sawa, guro, nga magpano. Eh, mambagang, ay grabe, ano di. So, drak kita yung mafocus eh. Where in fact, hindi mo na. What the Spirit is telling us, nang yabok nga ni, gusto ko lang ipaintindi sa inyo, si Pablo, Brad, sisters, nakita na ni Pablo kapayagan nga amo nga nagambasa nga sinuman nga ara kay Kristo bag una tinuga. Ang gusto niya paintindi nga ang yabok nga to are ready, equipped na gid and handa na gid. Galing ang portion sa pulong, ang quality sang pulong nga ma-pick up sang unod, amo na ang kulang. Hindi galing kaangay sa atong panahon. Mabakabra nung anong panahon ta fullness niya. The reason fullness na sa, and that's the reason Brad gamat-amat ta. Now the question would ask ng autoran is, Brad, sino ang mga kauturan na manahog pa ni? Anong papel nila since anong ang kuha nila kay may mga ari nga wala under kay bago anong under kay Edom Civilization now? Under kay Edom Civilization na sex birth program na. Abi mo ano natabo sa ining tuig ganito before. Ano natabo dire with all those blood moons, with all those solars, eclipse, ano to mga changes nga to? The Spirit was telling us na ining tuig gani, kumbaga up to halin sa time ni Jesus, up to now, settled na ang earth. Na may tao na nga equip, may tao na sumuong hari, isutupad ko, okay? Nga kabalo na sa instruction, just the same way. Abi nyo niyo pag-underestimate ang nabato nyo, understanding? Tandaan nyo, si Noah lang nakabaton sa kapayagan nga to sa iyatay. Amen. Kag siyang nag-create sang major changes sa earth. Yes, Lord. Sa time ni Jesus, siya lang nakabatong sito, kaya siya lang may major changes sa earth. Amen. Portion. Okay? We know si Brother Barnum, Brad, naka-pick up siya po, he never did the same way we are picking it up. Kitaya sa ato ni Nerasyon Barnum, naka-pick up sila, and we will do some major changes sa earth nga rin, especially nga na-pick up ang substance nga rin. Now, I know na grabe ang mga daily works. The reason why the Spirit is telling us to move together closer, to quicken these kids, because actually anong ginobra sa mga kids ngayon, mga young people natin, these kids will be representing, kaya ang ato na pick up, may mga mix tayo mo. May mga mix pagkikita sa religion or what. Supposedly your kids, hindi. Okay? Sila hindi. Bisa may mga bana, mataya nga, may mga bana or asawa, mataya nga, hindi nagsunod sa atong understanding. But your kids, na nagsunod sa inyo, knew what this gospel is all about. Kag sila ni, ang nakaintindi kay Brad how powerful the gospel is. Amen. Balana nila. And you have to understand na ang yabok sa duta was already been settled 1,992 years ago. Amo na kalawig, brethren. Tapos sa tugali, bayad na to tanan-tanan. Kag ang unod gali, kung gamba si Pablo, kung balya, so una kinahulatan mo nimo ang term nyo, Brad, ang kauturan ka, hulat, Brad, sa aton. Nagkakry ang kalibutan, Brad, kay gaulat sa aton. Sa tutod, Brad, ang ginamit sang ni Pablo to, Brad, ang yabok, ang gahulat sa spirit nga ni, na magulag kay kumplito lagi sila. Yes. Ang iniyabok nyo, ang inyo katigulangon, ang bukay nyo, taktaksong unto nyo, mawala nyo buhok, gahulat sa inyo. They are groaning. Kaya nga man, they are waiting for the sons of God to recognize na ano, nakapoy, tapos na kami yan. Tapos na kami yan, settled na ni, gimbayran na ni Jesus at kumuha niya. Kamu ang ginahulat niya, ang kauturan ng lantaw sa inyo. Because ining tao man will create major changes.
Your loved ones, the people on the other side of the realm are waiting on us naman because kita ang mabukas ang realms gani kag magminggol sila sa freedom nga tangay na ato na. Now, these changes that is happening subong, nga amo ni brother understanding. It is because brad, samtang ang earth will move man sa ila ka function as a one world government nagasettle in, okay? The people will also, the people or us are also gathering in the world because ang ila o Brown will only identify our movement. Hindi ka mo magkurba kung anong kakatabuyan sa kalibutan gani. Because ang inyo akto, ang inyo nabaton na kapayagan, amo na rason nga nagahulag sila. Ang ila ginaakto will only push us to our position. Amo na ang ginaubra niya. The reason na si Joseph sa iya time, balaan niya nga ang ginuubra sang asawa ni sang ano to, ang ginpush sa iya sang mga mataya. Hindi to naglain botya. Nabalaan ni Joseph nga amo niya ang nagapush sa iya nga posisyon. Amo ni gatulod sa iya posisyon. Amo na nga ginbukas siya sa iya mga kauturan. Hindi ka mo maglain po, basi mag-isip ka mo, balikan ta ka mo. Hindi. Tanan nga ginubra nga to para ibutang ko di because may ubrahon kita nga liwat nga change the race sistema kani. So amo nang ginaubra natin sa time natin subong we need to go together as I often ginataw ko sa inyo. Kung ari kita di sa duka kani hindi di brad tanan brad ano mo hindi na di tanan tulugan sa tubig. Kaya kung tanan na di brad ginatuburan sa tubig hindi ta kinalanon Kung tanan ka mo ari diri tanan ano na hindi na The reason may ari sa aton di nga iban kamalagko, iban tiil, iban buhok sa huli, iban mata, ilong because it comprised of one body. Isa ka unit and we need to work out together because amo ni kinahanglan naton sa sistema natin. Okay? So now, ang ako niya masiling brethren sa events gani is that mga brad, Brad, how would we able to wake them up, wake up the brad ng mga tao nga wala ko sa hindi under sa kaidam civilization nga wala pa nga manaog diri. Ano na sila? Ano na mga civilization brad? We have the kids are still coming on. Okay? Amo na ning gimbong na pick up ko yan by the spirit ko sa kada bata nga nagagwa pa diya subong sa aton tagwang sa mga Iloy nga nagagwa pa. Okay, they are new creatures. They are not under Adam civilization anymore. Especially nakabato na kapipaning kabataan naton. Mamunang rason nga kinala na ipasa sa ilang mula, nakita na awareness ipasa sa ilang. Because sila ni Brad by the word nga nagagwa sa batasan elder nila. Okay? Pabir sa mind nila ang gagwa nga bata kasi sa kuntino lagi niya. Mabakaban sexual desire na sa Brad, ang church ara sa muna, but they are new creature na. Amen. Ang gagwa na sa ilang mga bago na mga apo nyo, hindi na itangay sa sistema ng kalibutan. Lain na din nga civilization. Lain na din sila nga civilization. We need to feed them kaya man, they will grow. Parang ko na sa inyo they will grow and not grow old. Just like this. That's it. So that revelation will keep on pass. Ipasta lang until ma-end ang cycle sang old system. Mabago di Brad, si bata ko ni Brad, may edad man yun, patay man ni Brad, so forth. No. What I'm saying is, we need to keep on sending the gospel, sending on the message until the word mag-stop. Amen. Until mag-stop. Okay? Amo na bra ang nakatabo dira. Kumbaga bra, samtang ang kalibutan subong are having the issue of the gentleman's agreement between the dragon. Okay? They don't understand the gentleman's agreement. We have the gentleman's agreement as well. Okay? Ano ang ginobra natong diri Brad? Balaan sang human spirit ang level niya lang sa akna kasubong. The reason wala ni siya may himuon unless Brad na ipaki-cover ka sa iya. Okay? So madamo pa nga bagay gusto ko man pero I hope na na-pick up niyo ang movement nga na salamat kita nakita ang yabok kung sa dilang eternidad nakabalik din siya full swing. Ara na siya sa gatindog. Siya nang nag-declare na ako si ako, buwi na gid siya nagapalampot sa tao. Na hindi ever naka-experience sa kalibutan ever. Subo pa lang siya nakabalik sa sininga kinidudisyon. Amo pa lang niya, ang time nga nagtungtong pa lang siya, and ang inyo tungtungan, tandaan nyo din ang ginatungtungan sa TL nyo, tandaan nyo din ang oportunidad nila nakita nila, si ako. Amen. Yun niya ang ginakuan galing, hindi man nila maintindihan, but
we need to let our kids know, despite mapatimas lang, we need to let them know na kamo ang henerasyon naging promesa ng mga tungtong di sa duta, mga henerasyon, sibilisasyon sagwa sa sistema ni Adan. Amen. Kamo nag-ari dire kag kami magahaboy sa inyo sa mensahe ngani. Kag i-move ka mo farther, ma-move ka mo farther sa generation ngani. Mabutan tinion brethren. Matunon ta magsaindi ha. We are eternal people. Tandaan nyo ginahe, it would never affect us magtabok makita. Okay? But the legacy nga ipalabot nyo sa kabataan nyo muna. You need to understand na ining gospel nga na your body is the walking Jesus Christ on earth. Giving life subong. Kay ilubago niya ng sistema mo. Ilubago niya ng sistema. Anong purpose ng one world government? What's the purpose of the one world government? To bring the world, Brad, sa iya, Brad, na disposition, proper disposition lang. Di ba? Ano nga proper na disposition, Brad? Because once there is a one world government, listen well, ha? Anong purpose ng one world government? People fear the one world, the religious people fear the one world government. The second world, the church aides are afraid of the one world government. Why? Kaya kuno ano? Siyempre, kontrolon sila. I thought you are Christ. Naglo ka mo kontrolon? The purpose of the one world government, agud to Brad nga isa lang kaming sahi ang mambal kag mapalapot tanan na yun. Amo na pinaka-purpose sa one world government, Brad. Ang security, Brad, mahitso. Okay? Ano labot kung butangan man nila ya microchip ang tao ay kulabot. The purpose nila is to end the crime, to end the muna o silingon na kung bago na ipusta na ya. Don't fear sila, but ipusta ka mo dra. AI will be installed on every department. Okay? AI has all the memory installed way back sa pinaka 1960s nga na-pick up sa aton microchip nga na-record sa database up to now nga database na-record yung information ara sa AI chips nga na, and that will be installed sa imo tanan-tanan that you don't need to look for dictionary. Diba? Your access ara sa imo unod, sa imo na nga unod, kung mag-travel ka man sa aeroplano, di mo i-post ko lang, i-share ko sa imo. The purpose of the one world government is for ease and comfort. Hindi mo na kilalanon nga mag-ano because Ikuan ko the sa people YouTube, will work out. May iset na mga tao nga sa farmers, may iset na tao nga Down, agriculturist, post. may iset na tao nga piloto, may iset na tao nga Ikaw pasa lang, The one world kuan, government hits home na sa buhay. iya sistema. Ano ang problema nyo? Okay? Kung makalod ko, The purpose of the one world government in humanity side, in humanity side, the technology will control the people using the technology. Okay? Hindi ko mag-storya na sa spirituality ha. Ang pinaka-aim sang one world government is puksa ko ng main na contract. Ano gani? Terrorism. Terrorism para maliquidate na. Kaya man, ang tandaan nyo nga may terrorism? Na may terrorism, pag ang isa katao nga may prinsipyo, simbugan sa reliyon. Pag ang reliyon, Brad, amo na nga, Brad, na may pag ang reliyon, mahigot, Brad, sa tao nga, powerful, Brad, kontrolo niya na. He's going faster. Brad, nag-umpisa ang terrorism, Brad. So now, what the government will do is, science will help them through. And then remove yung mga radical sa duta. I-remove na tanan na Brad. Siyempre, mature man na yung way. Masandukot na. Okay? Just like kung paano ginapaulanan sang drone subukan ng Israel sa Iran. Gusto niyo, tanan Brad is nakasubaybay na, gabantay ng tanan nga mata. Hindi ko ma-end ha. Now what is happening here is the system of the government will be turning into one system. Kag kung sino man ang madao between west and south, amo na matungto sa babaw to kag maghatag direktiba. Okay? So one message na lang. Now Brad, ma-insert ko sa spirituality. Ano naman ang papel sa spiritual people? And these spiritual people, Brad, will hold on with the message that they had. Di ba? And they will also magatipon kag maga-circulate man. Ang ilang mensahe magasaka man pababaw, Brad. Anong purpose na? This one world government will be top over with the spiritual. And hapos i-disseminate ang mensahe pa daw. Hindi ka angay sang subong nga lapta-lapta. Pag ang one world government ma-implement, Brad, it's easy for us to send our message. President Green. Kay malabot na Brad, pakadto to sa pinakapuntagit. Okay? And it will change the fear into love. I don't care Brad kung ipupunan sa one world government ang kalibutan sa fear. I don't care. Because I am the person of love, you are the person of love. And what we will gonna do is, we gonna just talk with them and then send the message down. Amo na matabo na Brad.
Just like bala nga ang ining sistema nga ni subong tawag sila i-systematize ko. Magsingin ka systematize sa unang LTO, limbawa ang LTO sa una brad, madakpan ka sa pabiya. Kuha mo to ang himol mo mula niyo. Ingagaw ka kadto brad paluson. Bisan ano pakagrip ng kaso mo dito. Himo ka lang duha ka copy mo. Paabogado ka to sa Manila. Pagtapos brad kuha ka to ID mo sa Quezon City, baguhin mo lisensya. Pag abot mo din, dakpol ka. Lisensya ko bago niya. Para ako lisensya tantanan, sino na yung kabalog yung gamit manilagro account kaya. But with the centralized, wala sa kabawot. Kaya because mahimuon niya man ang salayan di sinilo, bisan mahiubra pa to sa San Luzon, identified yapon sa dito. So that's the purpose of centralization. Now the one world government, the purpose of the one world government is centralization. Kung silingon, may krimen ka man ng obraw sa Pilipinas, bisan di ka pa managong alupalo, krimen mo mumantog yapon. Hindi ka pwede ka palagyo mga asylum, malagyo ka to kay mapaapin sa piyak. Hindi, because all of them are working together for peace and harmony. Paano ka kapalagyo? Diba? So mabutangan ka dito sa kung ano yung karapatan mo yung, kumbaga karampatan mo gid yung ano amo nagkatabo. Now, I should have to repeat, our body will bring back the Lord Jesus Christ back on earth again. So this body is very powerful. This body has the capacity. Mga kids natin, we need to send them the message. Bisan sa simpleng way lang. Mamba ka lang, are you praying? Ang kids mo muna, have you talked to your angel? Those are supernatural things na nagawa sa baba mo that your kids will need to hear. Mabatian nila, they need to be aware at young age. Mabatian na nila. Hindi na pwede nga, hindi mo na sila, hindi, matime lang makamo, no. Because ari na nga daan niya ang word, kompleto ng lawas naton. Gahulat lang niya ang lawas naton, nga mapukaw ang ato ng spirit. Ayun ang spirit ari na, kagang yabok ari na. So mag-merge lang kita sa po. So I hope na sa sining panahon naton, continue lang natin i-send ang that's the reason why nga nagalak kita sa mga bagay-bagay kung kaysa. It's because ang purpose nila is ara na sa isa ang imo kapunuan. Ang kulang mo ara sa akon, ang kulang ko ara sa imo. Amuning purpose na ginakuan kita. And here we become strong. Salamat sa presensya sa kada isa. I pray na as we go home, we need to understand na ay ako gid man niya gali ang Kristo nga duta na gid subok. Ang pillar of fire, amo ang balber panel ang balyaw. Ang Jesus nga 33 years old ago, kaway na to siya power. Ang authority ari sa imo. Ang pillar of fire, ikaw ang ako. Okay, God bless brethren. Amen. Salamat kay Brother Jerry sa presence. Salamat kay salamat sa mga